Ito mga kapatid, tuturuan ko kayo kung paano maligtas. Kasi yun lang naman ang pinaka-objective natin. Habang nandito tayo sa mundong ito, dumaranas tayo ng maraming mga obstacles, problems, gawa ng diablo. Mararanasan natin yan. Pero kung hanggang dito lang tayo, walang kwenta din yung mga experiences natin na ganun. Na? Yung mga problema kasi, hindi yan galing sa Panginoon. Sabi nila, isinubukan lang kayo ng Panginoon. Hindi. Hindi ganun ang Panginoon. Binigyan ka ng problema ng Panginoon. Hindi yan totoo. Ang Panginoon ay taga-solve ng problem. Hindi siya taga-bigay ng problem. Yun po mga kapatid. Kaya ito pong ituturo ko sa inyo kung paano ba at ano ba ang gagawin natin o gagawin ng tao upang siya'y maligtas. Kasi ang dami kasing mga relihiyon ngayon, yung nagliparang mga relihiyon ang tinuturo, yung maging kasapi ka sa relihiyon nila at ligtas ka. Ay hindi po yun totoo. Hindi po yun totoo. Yung sabi ng Katoliko, pag dito ka sa Katoliko, ligtas ka kasi itong Katoliko ay tatag ni Kristo. Hindi po yun totoo. Tingnan nyo nga, ligtas ka ba kung nasa Katoliko ka? Kung ano-ano lang yung pinag-aagawa mo sa buhay mo. Ligtas ka ba dyan? Lahat ng mga kabulastugan nandyan sa Katoliko. Ligtas ka ba? Hindi yun Mali yun. Yung iba naman, yung Iglesia ni Cristo, pag kaanib ka raw nila, yun po ligtas ka raw, sabi nila. Mag-Iglesia ni Cristo ka. Pero tingnan nyo nga yung mga buhay nila. Dito nga kapitbahay ko, ang yayabang. Kasi nga, every Thursday, ang pinapractice nila yung karate. Pag may kalaban nila, bubugbugin nila. Wala namang tinuturo ang Panginoon na manakit kayo ng tao Yun po yung kademonyuhang aral ng mga iglesia ni Cristo. Mali po yun. Sobrang mali yung mga iglesia ni Cristo. Sobrang mali yun. Ito po mga kapatid, ang ituturo ko sa inyo ngayon, ito biblical. Yung iba naman, tanggapin mo lang tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus. Hindi naman tayo tutol doon sa tanggapin. Pero yun ba talaga sinabi ng Biblia? Wala namang sinabi ang Biblia tungkol dyan natanggapin mo lang at okay ka na. Wala ito ngayon ipapakita ko sa inyo. Papakita ko ito sa inyo mga kapatid. At huwag kayong magalit sa akin kasi ito po nasa Bible lang. So ito. Ang daming mali-maling aral. Pero ang gusto ko kasi yung nasa Biblia. Yung maging kaanib ka lang sa kanilang simbahan, ligtas ka na. Hindi po yun totoo. Kahit nga maging kaanib kayo dito sa church namin, ligtas kayo, wala po kaming sinabing ganun. At hindi yan biblical. Pero mayroon po akong ituturo sa inyo na pwede niyong paghawakan na ligtas talaga kayo. Ito po nasa Acts chapter 16, verse 30 and 31. Ito po ang sabi ng jailer, anong gagawin ko upang ako'y maligtas? Nagtatanong siya doon kay Pablo, Sir, what must I do to be saved? At ang sagot ni Paul, sabi niya, magtiwala ka. Magtiwala ka, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved in your family. Ang sinasabi doon, iba sa mga sinasabi ng mga tao. Kasi yun ay nasa Biblia. Ang iba din naman, pag nagpabautismo ka raw, sa church nila ay ligtas ka. Kasi yun ang sinabi ng Mark chapter 16, verse 16. He who believes and is baptized shall be saved. Ang hina-highlight nila yung baptism. Pero kung titingnan nyo ng maayos, kung mayroong hermeneutics kayo, makita nyo yan Ang sabi doon, he who believes, mayroong believes Ibig sabihin, kahit nabautismohan ka at hindi ka naman naniniwala doon sa bautismo o doon sa nagbautismo sa'yo, wala din yun Kaya, katunayan, mayroong hindi nabautismohan pero nagtiwala sa Bible.
Ang dapat noon kasi, nauna yung he who believes and is baptized. So magtiwala ka lang. That is in relation to Acts chapter 16, verses 30 and 31. At ito pa, ang tawag nito ay correlation eh. Itong sa John chapter 3, verse 18, ito babasahin natin John chapter 3, verse 18. Ito ngayon ang nakasaad. Sabi dito, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Walang condemnation doon sa naniniwala. Ibig sabihin, yung naniniwala talaga sa Panginoong Hesus, yan po yung ligtas, ang sabi dito. But he who does not believe is condemned already. May napapahamak na, sabi. Siya na nagtitiwala ay hindi siya mapapahamak. Pero siya na hindi nagtitiwala sa Panginoong Hesus, ngayon pa lang ay napapahamak na. Yun po yung nangyayari sa mga mangangaral na mga mangmang, gaya ng mga CFD. Well, actually, wala silang tiwala sa Panginoong Hesus eh. Biruin nyo, mag-sign of the cross ka lang, sabi nila, mag-sign of the cross ka lang, ay ligtas ka na, sabi. Ligtas ka sa mga kalaban mo, basta mag-sign of the cross ka. Wala yun sa Biblia. Pag tumawag ka kay Divine Mercy, Mama Mary, ayun. Ligtas ka raw, sabi. Wala yun sa Biblia. Ang nasa Bible is magtiwala ka sa Panginoong Hesus, doon ay ligtas ka. Yan po mga kapatid, ang simpleng bagay na dapat nating tandaan sa buhay natin. Magtiwala ka lang sa Kanya. Paniniwalaan mo yung sinasabi ng Biblia at susundin mo, talagang ligtas ka. Pero paniniwalaan mo yung mga paring bakla, yung mga lasinggerong mga ministro ng mga Iglesia ni Cristo, yung mga lasinggero din ng mga Jehovah's Witnesses, yung mga lasinggero din ng mga Oneness, mga Oneness theology. Ang dami dito eh. Dito may pastor ng Oneness dito na lasinggero eh. Jesus only, sabi niya, Jesus only lang. Tingnan nyo nga mga kapatid. Sana hindi ganun. Sana hindi. Huwag niyong ipagkatiwala yung nag-iisa yung kaluluwa doon sa kamay ng mga bakla. Ang sabi ko, magbasa kayo ng Biblia. Lalo na yung basahin niyo yung King James Version. Kasi yun po talaga kung hindi man yun perfect, pero yun po ang pinakamalapit na translation doon sa original manuscript, mga kapatid. Hindi yung mga pinagbabasa ng mga Katoliko na sila lang ang may gawa na bugos na Biblia. Mali yun. Mali yun. So, yun, sana mga kapatid, nakatulong ako sa inyo ng konting aral. Magtiwala ka lang. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your family. Not to be a member of a certain religion. Hindi yun eh. Magtiwala ka. Kahit ako po naniniwala na kahit nandyan ka lang, mananatili ka sa Katoliko, magtiwala ka sa Biblia. Huwag kang magtiwala sa pari mong bakla. Magtiwala ka sa Biblia, sa salita ng Diyos. Doon po tayo. At hindi ko yan babaguhin. Nasa Biblia lang tayo mga kapatid. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yan po ang pinakamagandang aral na natutunan ko sa buhay ko. Kasi mali-mali yung mga pinagtuturo ng mga mangangaral ngayon. Sabi pa naman itong mga CFD, ito ang totoo. Saan ba ang totoo? Dito sa mga bakla. Yun ba? Yun ba? Mali yan eh. Sobrang mali yan. Kaso lang, hindi pala kinoconsider ng mga Katoliko na yung bakla ay mali. Ang kinoconsider nilang mali, yung nakipagrelasyon yung sa lalaki, yung pari, hindi yun eh. As long as you are identified as gay, biblically, that is wrong. Kasi mayroong kaakibat na yun eh. Pangluloko. Ibig sabihin, pag naging bakla ka sa piling mo, niloloko ka ng dyablo. Yun po ang ibig sabihin noon.
At ang sabi ng 1 Corinthians, tinatawag 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ang tawag noon kasi unrighteousness. So mayroong dalawang bagay na tatandaan natin doon sa isang bersikulo na yon. Kung alam natin ang hermeneutics, makita natin yun. Yun. Una is yung unrighteousness. Yun po, yung unrighteousness, inaatang yun doon sa homosexuality. Sa homosexual. At saka yung, yung deceive. Nililing lang ng diablo. Doon din yun naatang sa kabaklaan. Kaya yung sinabi ni yung nasa buhol ni Max at saka yung ebidensya biblika, kamangmangan yun sa Biblia. Kamangmangan yun, mga kapatid. Sobrang kamangmangan yun. Sobrang kamangmangan yun. Biruin, normal raw na mayroong bakla at saka tomboy. Anong normal? Ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae lang. Walang in between. Yun ba'y normal? Kalokohan yan. Hindi normal yun. Ibig sabihin, tama yung Biblia na nilinglang lang ng diablo o deceive ang tawag noon. Bakit? Kasi nga hindi sila matuwid o unrighteous yung mga buhay nila. Kaya nilinglang sila ng diablo. Ngayon, ang nangyayari, sabi ng Panginoong Hesus, pag ganyan, pag bakla kayo, ay hindi kayo makapagmana ng kaharian ng Diyos. Yun po ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Pag sinasabi mong okay lang yan, hidwang aral yan. Ibig sabihin, yung aral na okay lang yung bakla at saka tomboy, sa diablo yan. Hindi yan biblical. Lahat ng hindi biblical ay sa diablo yan. So, ganun lang po, mga kapatid. Mali yung mga pangangaral ng mga CFD. Kasi nga, wala nga hermeneutics. Kahit si Darwin Gitgano, walang hermeneutics yan Maniwala kayo dyan. Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi. Ngayon, pinaniniwalaan nila kasi raw, ano yan? Yung 12 years? 12 years sa mga baga ninyo. Yan ba 12 years paglabas si bakla hindi magandang hindi magandang ehemplo yan. Kaya mga kapatid, sana matuto kayo sa umagang ito. Sana nakatulong tayo kahit kunti dyan sa mga buhay natin spiritual. Tandaan nyo, ang buhay nyo ay nag-iisa lang. At ang kaluluwa nyo nag-iisa lang din. Huwag nyo ipagkatiwala doon sa mga bakla. Mag-aral kayo ng Biblia. Magdasal kayo sa Panginoon na tulungan kayong maintindihan yung salita ng Diyos. So ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan ay magtiwala ka sa ating Panginoong Diyos at ligtas ka pati na yung sangbahayan mo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Acts chapter 16 verses 30 and 31. So magandang araw, mga kapatid ulit. Ito si Pastor James ang nag-anyaya sa inyo. Maniwala ka sa ating Panginoong Diyos at diyan ligtas ka, hindi sa relihiyon.